Halika nga Abdul, pakarga nga ako sa'yo, namiss kita eh. Ang karga lang ni Kuya Marcos, dali. Halika, karga ni Kuya Marcos. Ang karga lang ni Kuya Marcos, dali. Namiss din kita eh, dali. Magandang hapon sa lahat ng manonood natin. Ngayon po ay 3:24 PM na ng hapon. At ngayon po ay araw ng linggo. Andito kami ngayon sa isa sa napabahayan po ng Team Marcos. At ngayon po ay kakumustahin natin sila kasi halos isang buwan na yata o mga isang buwan at kalahati tayo hindi dito nakabisita. Sa mga hindi nakapanood o sa mga bago pa lang nating taga-subaybay, sila po yung lahi pa sila ng Manidi na inampo nila yung isang anak ng Arabo na si Abdullah. Okay. Isama ko si Commander dito at si Rans may hawak ng camera. Naisipan lang namin na kamustahin ulit dahil meron din naman si Commander ditong tinutulungan malapit. At ayun naman ay yung pumanaw na si Tatay Filomeno na talagang si Commander din ang halos lahat nagasikaso nung siya pamatay, lahat paglilibingan, apartment, ganyan. Okay, sa burol. Kaya kamustahin natin sila. Pero ang pupuntahan dito ni Commander yung kapatid na po. At dahil wala naman na si Tatay Filomeno, yung kapatid po niya ni Tatay Filomeno. Okay, at medyo papasok pa lang to. Medyo malayo-layo konti mula dun sa pinagparadahan kasi mahirap dito ang motor, putik. Andyan din si Renzo sa likod. Ayan. At ipapasalamat kami bago tayo mag-start dito sa ano natin kina Ate Isabel. Nagpapasalamat muna kami sa lahat ng patuloy na nanonood sa mga vlogs namin. Sana palagi niyo pong panoorin yung mga video natin. Nalilito ang puso't isip ko. Charot-charot. Hindi na po napapagoda na. Wala na lang. Ganda baga pag lockdown. Parang paulan na hindi maintindihan. Paulan na naman nga yan. Ha? Paulan na naman yan. Puso ko. May human drone tayo. Siyempre. Human drone eh. Parang sabi mo nakita mo sina ano? Ate Isabel? Kaninang umaga. Saan? Sa center. Center? Bakit kaya? Paglabas dun sa may sa Kaya napaisip din akong bisitahin ulit po kasi nabanggit sa akin kanina na nakita daw niya sina Ate Isabel, ito yung nag-ampon kay Abdullah na nandun doon sa center. So sabi ko baka may sakit na naman ng mga bata. Kaya sabi ko kamustahin natin. Andito na tayo sa kanila. Linis pa din ang bahay ni na ate ano. Oh, ganda na din ng sa likod oh. Kulay green ano. Ganda. Malinis tingnan. Ito yung ano, isa sa pabahay natin. Pin Abdullah. Andito si Abdul kuya na? Ate Isabel? Ayaw nga ano. Ito, ano ito? Ate Isabel? Dark color yung kulay kasi maputik dito. Mga bata malilikot. Daming bata po dito. Nasa 10 yata. Ilang ang bata dito kaya Fernan lahat? 13. Ay, 13 pala. Kukunti pa nga pala yung sabi ko, Abdul! Si Abdul nakasilip. Sabi, lagi kita dyan. Kamusta Ate Isabel? Okay lang Ba't po. parang tamlay na tamlay ka ngayon? Hindi ba? Ba't Pagod. nakita ka doon na rin sa center? Bakit? Papatsakapan niyo po sana yung kapatid ko po Bagandalaya. Ay bakit? Nag-ugam po yata yung nasa bibig. Kaso di naman po kami nakapag kanina nakita kami Ano yun? ni Ano Keras. nasa bibig? Ugam. Ano yun? Yung para po bagang laso sa bibig na nakalat. Laso? Laso. Ano yun? Na violet. Ibuti na lagyan ng bake. Parang gano'n. Laso. Ganon? Anong, Parang sugat. ano sabi? Sa Hindi center? man po namin sarado po pag kanina kuya.
Ipagpunta nyo kasi kanina, ang Aga alam ko, pa. 8 kasi, nasa plaza sila, flag ceremony kasi Opo. Dones. Nandun sila, sabi ko nga kung inantay nyo. Abot Hindi kasi, po, Bakit ano dito po? sa center ninyo sa ano? Wala po kasi sa Atilea. Ay, linggo ngayon ano? Lunes po. Sabi Lunes po, pa ngayon? Sabi po kasi na Atilea. Okay, mali pala ako kanina. Sabi po na Atilea kasi diretso ko na daw po ng Medicare kasi hindi daw po sure kung may doktor sa center sa Kapalonga. Nanggaling na po kami ng ng Medicare. Kaso po, ang number po kasi namin 23. Di hapon pa po kami nun. Ah. May mga sakit din po yung maliliit ko. Ay, ganun, ba't ang nangyari? Nagbalik na lang kami. Kasi nakita po kami ni Kuya, nag-try lang po ako nun dun sa Sa center na kung yun. bukas na po, sarado pa pala. Pagbalik naman din po namin ng Medicare, ganun din, nagpa-plug ceremony. O paano gagawin doon sa... Pagbalik po ulit namin, ang dami na puro bata, pati. Anong gagawin doon? Ibabalik ko po siya ngayon. Ngayong hapon? Opo. Alis pa kayo ngayong hapon, Fernan? Grabe ano. Alin doon yung pinakapanganay na... O yung pinagbabantay ko po ng maliit kapag naalis ako. Ay, grabe. Mataas ang tubig ngayon sa inyo. Kamusta naman ang buhay nyo dito? May isang buwan yata kami hindi nakabisita dito sa inyo. Kamusta naman kayo? Okay lang po. At parang stress na stress ka sa baby. Opo. Ilang na po, mag-iisang linggo na po kasi silang ganyan. Para po sa kaalaman ng karamihan na bago nating taga-subaybay, si Ate Isabel po ang tumayo ng nanay sa kanyang mga kapatid dahil iniwan na sila ng nanay at tatay. Siya na po ang nanay ng 13 bata dito sa loob ng... Sa 13 bata dito, kasama na si Abdul. Opo. Si Abdul, yung anak ng Arabo, ay pang 13. So, hindi din biro pong sitwasyon ni Ate Isabel dito tsaka ng kanyang mister na si Fernan. Sila yung tumata yung nanay at tatay dito sa mga bata ngayon. Okay, may matagal-tagal din kasi. Kamusta naman ang mama ni Abdul? Akala ko Okay naman malapit na siyang umuwi. Ano nangyari? Ewan ko po. Okay naman po, siguro di na po kami nag-ano. Hindi na kayo nag-uusap ngayon? May problema? Wala naman po. Bakit parang may problema yata? Ano nangyari? Wala naman po. Ha? Wala naman po. Okay naman kayo? Hindi lang po talaga kami mahilig Mag-usap? Pag wala po talagang siya, di man po kami nag-usap. Balita sa papa mo? Anong balita? Ganun pa din po. Walang pakialam. Ganun pa rin? Grabe no? Si Abdul, kamusta si Abdul? Asan Abdul? Diyan pa. Bulet! Tawagin mo nga si Abdul. Buksan natin ito. Halika dito. Halika, Bulet. Si Bulet yung sumagot? Apa. Ba nasagot na ano? Bulet! Baka nasa mood ngayon si Abdullah. Bulet! Na-extensionan nyo na pala itong likod nyo? Opo. Ano ginawa niyo dyan? Kaso di naman matapos. Bakit? Gagawin po sana namin kusina. Ano nangyari? Bakit hindi na ipagpatuloy? Lagi man po siyang naalis. May trabaho ba si mister mo ngayon? Wala. Ano po, yung dati nag-uuling. Nag-uuling pa rin. Apa. Ay, okay. Hindi pa tapos. Ano? Si Bulit. In-extensionan po ito ni Fernan kasi si Fernan po ay marunong din po siya sa pagpapanday. So in-extensionan niya yung pabahay para may sila din dito, pwedeng labahan o lutuan o naman. Si Abdul, kunin mo nga si Abdul kung sasama sa iyo. Kinukuha na po. Malawak pala itong in-extension ni Fernan malawak din. Halika dito. Ang dinding nila ay gawa Hindi sa man. wali. Halika. May presko dito magtambay. Ang ganda pati pag malagyan yan ng barnis. Gandang tingnan yan. native mo. Magiging native ang kalahati. Napipista lang ito pag gantong hapon na Itong bahay na ito, mapipista lang ito kapag hapon. Pag Saan ito galing? At ang putik na pa. Dito sila. Dapat lang. Maganda dito Saan ginawa pati yung ni tsinelas mo? nagkaroon na extension dito. Abdul! Nagpagupit ka? Kailan ang huling gupit niya natin sabit? Siya pa po yun yung Yung pagpunta ko dito? Matagal lumaba ang buhok mo, Abdul Ay, kalbo ba ito? Ano po yan? Semi-kalbo po yan. Kumapal na pala ito. Ba't parang nangitim ka ng sobra? Po pati siya. Ha? Ba't nawala na yung pagiging tisoy mo? Lagi din po siya initan. Ayaw din magpasaway. Ay, ganun. Sama-sama po dun sa ibang malalaki. Halika nga, Abdul. Pakarga nga ako sa'yo. Namiss kita Karga lang ni Kuya Marcos, dali. Halika, karga ni Kuya Marcos. Karga lang ni Kuya Marcos, dali. Namiss din kita, dali. Matakot? Ako ba kasi Kuya Marcos, dilimot mo na ako? Tagal na.
Ha? Limot mo na si Kuya Marcos. Bibili tayong pagkain. Tara. Kuya, nalaglag. Ano yun? Ay. Oh, sana bibili. Oh, Diyan alam mo ka ito kung ano. Lumayat si Abdul, ah. Siya po kasi ito, kuya, baga nung nakaraan na. Yung hindi po baga kayo mga nakapunta. Ano nangyari? Ano, nagkasakit po siya. Nagkasakit. At saka ano, nangitim ano, bakit lagi nasa labas to? Madalas man po baga ay wala ako. Kasi summer. Ano? Kulit pati ito. Yung Tsaka na ano po pati ito sa tubig kung gaano katagal yung iba maligo. Malalaki, ganun din siya katagal maligo. Kaya babad na babad sa init doon. Tsaka nakakapete man po baga yung tubig alat. Kaya nga. Pero ngayon wala naman siya nararamdaman. Wala man po, ubo-ubong konti. Ang ano, nawala yung tisoy ni ano. Dati ang puti-puti po nitong bata na to, tisoy na tisoy. May katigasan lang. Ngayon wala na, tapos ang dami ng piklat-piklat niya oh. Kakaligo mo yan. Kaya po kabarag doon sarili niya. Ay. Tapos minsan nga po kahit dyan ang susumentong yun ang lakad, nagbabalintong pa. Ay, ganun. Masagi lang ng konti yung Pero kamusta? Anong yung improvement sa pagsasalita ni Abdul? Okay naman. May mga natututunan siya ngayong salita o ano? Kumpara noon? Di ba noon hindi siya masyadong ano? Madaldal na po ito, marunong na siya makipag-usap. Marunong na. Opo. Kaya pala kanina nang tinawag ni Ate Isabel, sumagot agad si Abdul. Makikipaglokohan na nga Kasi sila rin ng po mama ito. niya nag-uusap. Hindi rin. Siguro po, ewan ko lang po. Minsan naririnig ko po siya magtawag ng mama ay. Ay, gano'n. Pero kailan ang huling video call nila ng mama niya? Lagi naman po yata. Madalas? Oo. Grabe gaspang na baga Abdul ng balat mo. Dati ang kinis-kinis mo. Bihira man na po ito sa amin. Kinis-kinis mo dati. Napunta lang ito sa amin ay araw. Tapos pag makain. Sana siya ngayon madalas dito na sa kabila. Diyan po sila natutulog. Dito na? Ay, ganun. Siyang kasama niya dito? Yung ano po niya. Okay. Okay. Sige, punta ikaw doon Abdul sa loob. Ba't para hindi ka buhat ni Ate Isabel, ayaw mo naman sa akin. Balik mo na doon sa loob para hindi mangawit si Ate Isabel pagbubuhat sa iyo. Medyo malaki ngayon mga kababayan ng ano dito, ang tubig kina Ate Isabel. Oh. Ang likod nila dito ay tubig nito Ate Isabel, ilog o dagat? Dagat ito ano? Dagat po pag ganito. Galing sa dagat yung tubig dito, kaya nga po ang ginawa natin pabahay sa kanila ay may silong. Kasi inaabot po ito minsan lugar na ito kapag yung kalakasan ng tubig talaga ng tubig. Kaya ito mga poste nito, provide yan ng nila Ate Isabel noon kasi yung nga sayang, nagamit naman namin. Kanina nung nakita namin kayo, anong ginagawa niyo doon sa bilihan? Nagbili po akong gatas, tsaka diaper. Gatas. Wala nang gatas ay. Wala nang gatas. Kumusta ang kita ni mister mo? Okay lang naman. Matumal o ano? Matumal din. Ilang araw naman po kasi bago nagkakatas minsan wala. Kamusta? Sumasapat naman sa inyo, ang dami nyo? Sumasapat? Pinagkakasya na lang din po. Paano mo Ate Isabel binabudget yung ganon? Ano? Lagi lang, napapriority lang po yung mga ano ng maliliit bago po yun sa amin. Ganun. Lahat ng pangangailangan mo na ng maliliit na bata, ang pinapriority bago kayong magulang. Pero hindi naman dumadating sa point na nagugutuman kayo? Madating din po, kaso wala kaming choice. Pag wala na po kami mapagkunan, talaga napilitan. May dumating man, hate na. Yung ginagawa nyo kapag yung time na wala kayo ni Fernan? Wala naman. Minsan po, yung kapatid kong isa na nagtatrabaho, yun. Pag may nahihiraman din po siya, yung binibigay sa amin. Pero pag wala, dito lang po kami naghahanap ng mahiraman din. Anong diskarte yung ginagawa nyo minsan? Yung kagaya ba ng dati na pag gugulay-gulay, ginagawa nyo pa rin? Opo, ganun na lang. Madalas. Paano itong mga estudyante mong bata? Yun lang po, medyo hirap pa ako at hindi naman po sila madalas nagbabaon kasi ng gulay. So, kailangan po lagi silang may provide na pambili.
Ano mga kababayan. Ito kasi yung sa mga nakasubaybay, alam ko maraming nakapanood ng nangyari dito sa pamilya ni Ate Isabel. Yung una po yung mama niya, nag-asawa na ng iba at iniwan yung responsibilidad kay Ate Isabel. May inaasahan sila noon na tatay, kaso yun, nakagawa din na hindi maganda at iniwan na rin sila sa ngayon na dating may sustentong naibibigay sa nila yung papa ni Ate Isabel, ngayon wala na talaga. Siyempre, di ba, dapat po responsibilidad po nila itong mga bata na ito, itong mga anak nila na iniwan kay Ate Isabel. Responsibilidad nilang bigyan ng sustento, kaso nga lang wala po. Kaya ayun, si Ate Isabel lahat, si Fernan, buti nga po mabait si Fernan na tinanggap itong mga kapatid na Ate Isabel. Sabi ko nga noon na kung tutuusin, dapat nakapokus lang sila sa pamilya po nila. Ilan nga ulit ang anak mo, Ate Isabel? 3. 3. Isipin niyo po yun, yung puta lang dun sa 13 ang dapat na kay Ate Isabel na responsibilidad niya. Pero ang nangyari po lahat 13 responsibilidad na Ate Isabel. So napakahirap. Kaya si Fernan ang pinagkukunan lang naman pag-uuling. Ngayon may inuuling ba si Fernan? Meron po. Paano yun? Nag-uulan-ulan ngayon? Okay naman. Hindi nga po sila nasa Tanawan po kasi sila naguling. Tanawan? Opo, wala naman na po dito. Hindi na dito? Saan yun? Doon po sa unahan. Paakyat po ng long. Wala mo sa Una na magsisi. Layo. Yung paakyat. Doon na si Fernan nag-uuling ngayon? Opo. May mga saging. Saan galing yan? Kakainin po namin. Kakainin nyo? Sa kaingin po. Sa kaingin? Kala ko kakainin nyo lahat. Anong gagawin nyo dyan? Ha? Minsan, madalas po pinapahinog lang namin. Para lahat po nakakain. Pag hilaw po kasi yung lulutuin yung maliliit din. Hindi nakain yan. Kinakabagan. Bakit may pinagtataniman kayo dyan? Meron po sana. Yung taas po baga na may bahay dyan. Dyan pinagtatanim na kayo? Dati pa man po Dati pa. yan. Pero nung napunta ako dito, di ko naman nakikita nagtatanim dun. Dati na po namin mga tanim. Tanim, inaantay na lang magbunga. Ay, ayos. Ngayon, Saging na lang po ang natira. natanim doon. Yan na lang po yung naabutan namin. Ito na ang naani na ito. Lahat ng saging yan lang ang nakuha nyo? Ano po, pag hindi kami naunahan. Okay. So, alam mo. Dati po, madami naman po kami nakaka-anim na ganyan po kami dyan. Ay pwede pala pagkakitaan kung sakali pala sana, ano? Pwedeng kapag nahinog ibenta, ano? Apo. Kasi ito pakita ko, may mga saging silang naani dito na ito, may islang ano din to. Siguro 3 puno to. Hindi ko lang sure ha, kung 3 puno. Kasi di ko alam kung ilan ang binubunga ng ganito sa isang puno. Ha? Isa? Alam ko isa eh. Ibig sabihin ni Rans 3 ganito. 3 sapad, kumbaga parang ganun. Yung 3 puno din. Ito. Oo nga, kaya nga isang puno, isang ganito. Hindi 3 puno ito. Anong saging itong isa? Senyorita? Bungulan po. Bungulan? Yan ba yung kulay green lang? Yung kapag nahinog green pa rin? Ito yung hinahanap-hanap yung saging Pero hilaw na hilaw pa yan, ano? Hello. Kahapon lang po niya yun kinuha. Ang sarap kasi yung saging na yan. Alam din ng iba yan. Yan yung isa sa saging na hindi rin nakakasawang kainin. Yan yung kapag nahinog green pa rin siya, di ba? Apo. Pinagbibili mo yan sa inyo? Dito lang po yan. Dito lang. Biling ko na. Bibiling ko na lang. Para maging pera. Okay. So Ate Isabel, punta ako ngayon dito dahil sa nalaman ko nga kay Rans. Sabi niya nakita kanya kanina. Naisip ko, sabi ko baka may sakit na naman yung mga bata. May pang-allowance pa kayo? Wala na. Kasi binili mo na ng gatas. Sabi nga natin Isabel kanina, mas priority nila yung para sa bata kasi sa kanilang matatanda. May pera pa ako dito. Bigyan kita ng pang-ano mo. Ha? Mo? Magbili ka ng ng hapang ulam nyo mamaya, ha? Total, pupunta din naman kayo Medicare. Ha? Bili kayo at pasensya na din kayo kung ngayon na lang ulit ako nakabisita, ha? Okay. Kasi, syempre, di ba, nabanggit ko naman sa inyo noon na nung nagbablog pa tayo ng kasagsagan na nagbablog kami sa inyo na halos araw-araw, every other day, dito ako, di ba?
Nasabi ko hindi naman talaga habang buhay nandito kami araw-araw, di ba? Alam ko naman na unawaan mo naman siguro. Nasabi ko dadating din yung time pag nagkabahay na sila doon naman tayo, hanap naman tayo ng ibang pwedeng matulungan, di ba? Nabanggit ko naman yan kay Ate Sabel noon, kaya siguro naman naunawaan ni Ate Sabel yun kung bakit. Anong naisip mo bakit nung di na kami dito pupunta? Ano po, sabi ko baka po marami kang inaasikas yung ibang Pero nagkakaroon kayo ng balita sa amin, hindi? Ano man po, minsan po pag naglo-load po ako ng pantawag, may free data po. Pinapanood mo na lang, tinitingnan mo kung nasan kami. Yeah, panood ka na lang po. Okay, so pasalamat din nga kami kahit paano nagkakaroon din ng mga blessing, kaya nakakabahagi din kami kahit konting tulong, ano, Sabel? Okay, so ngayong araw ba anong oras plano nyo umalis ni Fernan? Pagka lang din po. Isasama nyo yung panganay? Hindi na po kasi siya nakakakain. Ay, ganun? Ilang araw na yan? Nung lang po yan, Sabado. Nung Sabado? Po ng umaga. Inutusan ko lang po kasi yan wala pa man po yung ganun. Inutusan ko siya ng gabi. Tapos pag kinamagahan po, ayun na. Nagkaroon na ng ganun. Ilang araw na hindi kumakain? Nakakakain po siya, lugaw lang. Lugaw lang? Kaso ano man po bagay, lugaw di naman talaga. Wala namang lakas masyado may bibigay yun. Okay. Tapos kanina, di na daw po siya nakakain. Ang kinain lang po niya yung binili ko lang po yata ng lugaw kanina yung sa bayan. Dinala ko po dito at sabi ko nga po, lugaw na lang kakainin muna niya habang hindi pa niya kaya magkain. At masakit daw po ay. Okay. Sabel, may isa pa pala akong na maaalala ko. Ang mama mo, may communication pa kayo? Meron man po, nagtatagabigay man po yun kaso di rin naman po sasapat. Magkano yung kadalasan lang na naibibigay? Minsan 500 lang. Ay, ganun? Minsan wala. Kailan yun? Kailan mo susundan? Ano man po, kapag may kita po siya, yun. Pero pag wala din po. Yung 500 minsan inaabot ng gano'ng katagal bago masundan? Linggo din po. Linggo? Ay, Kaso po kasi, may hinuhulugan po kasi si mamang utang niya. Kaya po baga sabi, dito yun? Kaya po baga sabi ko sa inyo, hindi siya basta-basta nakaka-uwi. Para siya yung mag-usahan. Pero, buti hindi kayo ang ginugulo. Ano man po, ako man po pinupuntahan, kaso papaliwanag ko na lang din po kasi man po nila, na lang daw po, utay-utayin na lang daw po bigyan kaysa naman daw po lumaki na lumaki. Okay. Dahil ba saan ba nagamit ito? Sa dito rin po. Pero madalas po talaga dito yung sa maliliit. Na hanggang ngayon di po talaga si mama nakaalis na lubog pa. Pero ang papa nyo kahit 5 talaga wala nang binibigay sa ngayon? Wala po. Di na daw po siya magbibigay. Sa mama na lang daw po namin kami manghingi. Kamusta? Anong balita sa kanila nung tinanan niya? Awan ko po, hindi ko na rin po kasi yung tsahin ko, blinak ko na po yun. Tapos blinak na din niya ako. Di wala na po. Wala na kayo talagang nagiging balita? Opo, at po kami nagtalo. Pero di ba nabanggit mo sa akin at Sabel na yung kapatid mo nandoon, katrabaho ng papa mo. Siya ba, wala bang information na nabibigay sa inyo? Wala na din po kasi lagi nga po sila nag-aaway. Nakikalman pa rin po kasi siya ni papa. At may nagsumbong po kasi yung anak ng kapatid ni papa, yung tinitirhan dati ni Jonalyn. Kasi mama daw po ay nandito nung nag-vlog po kayo na andito daw po. Tinatago niya lang o kaya namin yata po yun. Basta hindi lang daw po pinapakita. Hindi lang yung pinapakita sa camera. Sino nagsabi nun? Yung anak po ng kapatid niya. Kaya nag-away din po kami nun at sabi ko hindi ba ganin niyo panoorin. Mandadamay pa kayo, sabi ko ng taong wala namang alam. Okay, so simula po nang pumunta ako dito kina Ate Sabel, hindi ko pa po nakikita yung mama nila. Simula, di ba? Kasi dapat nung time na may lumapit sa amin para mapuntahan nito sila Ate Sabel dito, ang talagang target po namin yung mama at papa niya noong time na yon. At dahil nga ang pagkakakwento sa amin ay isang manide na nakapangasawa ng kagaya namin. Kaya sabi ko, kumbaga, interesting din yung kwento siguro na may babahagi nila. Sa pagsakat nung dumating nga kami dito,
wala na sila mama at papa mo nun, di ba? Umalis. Na sabi ko, asan si mama at papa mo? Parang hindi pa nga natin sabihin masabi na sabi niya nandyan, basta nandyan lang. Pero nung time na yun ay parang medyo magkakalabuan na talaga yung mama at papa niya, di ba? Opo. Tapos, ayun nga, dumating yung time na nakita namin ni Commander yung bata, na si Abdul, na sabi ko, grabe parang ibang lahi yung bata. At doon namin nalaman na talagang anak pala ng ibang lahi. Ano, di ba, Ate Isabel? Na yun nga, kaya simula nung pumunta ako dito, hindi ko pa po nakikita yung magulang na Ate Isabel, ba't naman pati itatago, di ba? Kaya nga po. Inano din po yun, sabi ko po nun doon sa kapatid ko ay hanapin at ipapanood sa kanya nang maintindihan niya nang hindi siya daldal ng daldal. Yun, pinapanood naman daw po ng kapatid ko kay Papa, tapos yun nanahimik daw po nung wala nakita. Naniniwala po kasi agad dun sa puaw na ay pamangkin niya. Okay. So, dapat talaga, natin, huwag muna tayong, yung nga, nasabi ko na to din dati, na huwag tayong magpaniwala agad sa yung sabi-sabi lang, di ba? Kagaya nung nasabi ko na dito nung sabi mo na yung mama mo sinisiraan ng ibang tao sa papa mo. Nasabi ko, di ba, dapat huwag magpapaniwala. Eh, talagang ugali pala ng papa mo yun, ano? Oo. Na mabilis maniwala sa mga Akala sabi-sabi. po kasi ay pinagtatakpan namin ay. Okay, so basta yun, wala namang kaming tinatago dito na. Kung ano yung madatna namin dito, yun na yun. Kung ano nakukuha ng camera, yun lang yun. Wala namang iba dito. Okay, so Ate Isabel, anong nangyari dito sa kubo ninyo ng ginawa? Ano ng plano nyo dyan? Wala po. Wala na yan? Na lang. Wala na yan? Hindi pwedeng pagluto-lutuan ganon? Lutuan? Pinaglulutuan. O kasi sayang naman yung pagkakagawa ni Fernan kahit pa paano. Pinagluluto. Kaso pag po, dito na lang namin nilalagay yung pugon. Saan? Doon sa likod? Ay, naabot ng tubig? Dito? Kapag anong oras yun? Hindi po pagkalakihan po. Pagkalakihan ng tubig. O, yun nga yung sabi ko kanina. Kala ko ngayon, every night, umaabot na dito yung tubig kasi... May buwan lang po yata. May buwan lang talaga. Okay, sige. August po yata. Malaki na naman ulit. Okay, sige Ate Isabel. Basta, lang ha? Tuloy lang. Ano? At alam ko, may lakad pa din kayo ngayon. At ito lang naman yung purpose ko, kamustahin kayo. At kamusta naman tong bahay? May tumutulo na ba? Wala pa naman. Ha? Wala pa naman? Wala pa. Ang sawa ng Diyos, wala pa naman palang tumutulo sa ngayon. At hindi ata ito nalagyan ng bulkasil. Nalagyan ba yan? Hindi po. Madulas man na daw po at po yung pagkabubong. Bakit? Tirik? Oo. Tirik Tirik ba po pagkakaano? talaga. Oo nga. Tirik pa lang pagkakalagay ng yero nito masyado. Kaya hindi pala. Ay, oo nga. Mahirap. Kaya naman yan siguro. Ewan ko lang po. Sa mga pako ka lang tutungtong. Para malagyan ng bulkasil kahit pa paano. Ha? Na-UP siya? Okay. O sige, mga kababayan, siguro hanggang dito na lang muna yung vlog namin at ito lang yung purpose natin, yung kamustahin din sina Ate Isabel sa kalagayan nila dito. At ayun, nalaman nga natin na may sakit pala yung kanyang panganay na kapatid, na yun yung papacheck up nila. At wala pa rin palang balita dun sa kanyang tatay. Akala ko kahit pa paano siguro, sabi ko baka isusustento na ulit kay Ate Isabel at hindi pa rin pala. At yung mama niya, nagbibigay man pero hindi nga sapat. Kulang na kulang pa din kasi 500. Ano ba naman mangyayari sa 500, di ba? Kulang na kulang talaga yun. So at least kahit pa paano sa ngayon si Fernan may trabaho, yung pag-uuling. At si Ate Isabel, siya kasi yung nag-aalaga sa lahat ng bata dito kaya hindi siya pwede magtrabaho. In-offer nga namin dati si Ate Isabel na mapag-aral kasi may sponsor na gusto magpa-aral sa kanya dati pero hindi talaga ari kasi nga may mga maliliit pa si Ate Isabel kasi gusto na Ate Isabel makapagtapos ng teacher yun sabi mo dati, di ba? Apa. Ng teacher, kaso nga lang hindi talaga kaya ng schedule niya kaya yun na lang pinaliwanag ko sa sponsor, naunawaan naman, sabi ko salamat na lang pero hindi kaya ni Ate Isabel. Kaya yun lang yung mga gawa natin kundi bumisibisita ulit dito kay Ate Isabel at papabot din ng tulong, ng suporta para sa kanila. Ay, maraming salamat po ulit. At Marcos TV Channel, Rans TV Cameraman, Commander Marcos, ando may tinutulungan din at maraming salamat po. God bless po.